at may kakayahang magturo, sabi niya. So, wag tayong mag-alala kung tayo ay hindi marunong na magbahagi ng salita ng Diyos. Ang mahalaga ay pinamumuhay natin ito at ito ay magiging anong tawag dito, yung buhay na patutuo natin sa mga taong nakakakita sa atin, yung ating buhay na matuwid na galing sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga niya dito din ay hindi nga lahat na ay tagapagturo. So, huwag tayong mag-alala kung hindi natin kaya magturo, no? Kung hindi natin, kasi kung minsan naman talaga, bakit baga nga, ang hirap unawain ng salita ng Diyos. Kahit na nabasa mo na, ano ba yun? Hindi mo talaga maunawaan. Kasi nga, yung mga salita ng Diyos ay ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng mga, anong tawag doon? Parabola ba yung tawag doon? Mga parabola, di po ba? Na talagang, kaya nga sabi na may salita din ng Panginoon na dito sa Biblia na na hindi lahat ay makaunawa. Hindi lahat ay makaunawa. So, ibig sabihin ay, kung hindi man natin maunawaan yung nabasa nating verse, hayaan na natin ang banal na Espiritu ang magsalita sa atin. Hayaan na natin ang banal na Espiritu ang siyang kumilos upang yung salitang iyon ay maunawaan natin. Kasi hindi naman talaga lahat ay, di po ba? Hindi naman lahat maunawaan natin eh. So, ang Panginoong Hesus na ang bahala kung paano niya ito ibigay, kung paano niya ibigay yung salitang yun na hindi nating maunawaan. Maaaring ibigay niya ito sa pamamagitan ng makikita natin sa ating mga kapatid. Na kung minsan kasi, di ba, parang pag hindi natin naunawaan at nakita natin yung isang kapatid na ginagawa niya yung tama, yung pala yun yung ibig sabihin ng na aking nabasa. Yung pala yun, yung hindi natin maipaliwanag na naipaliwanag ng ating kapatid, doon natin mauunawaan. So, sa pamamagitan na natin, na hindi tayo marunong magturo ng mga salita ng Diyos, nangungusap din ang Panginoong Hesus doon sa mga taong nakapalibot sa atin. So, sabi nga sa sa 1 Peter 4 verse 10 na ang gift daw na galing sa Panginoon ay binibigay sa atin. Iba-iba ito pero lahat ay mahalaga o mapapakinabangan. So, kailangan natin ito para tayo ay patuloy na maglingkod sa Diyos at hindi matigil yung salita niya na maihahayag sa mga taong hindi pa nakakilala. So, bakit nga ba, sabi niya, bakit nga ba hindi kayang igapos ang salita ng Diyos? Dahil ito daw yung dahil ito ang ibig sabihin nito ay kailanman hindi maigagapos ang salita ng Diyos dahil binigyan tayo ng karapatan na maghayag nito. Dahil ito ang isang layunin ng Diyos kaya kung bakit tayo nilikha. Di po ba? Upang maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. So, gaya ng sinabi nga niya na hindi talaga maigagapos yung salita ng Diyos. So, kung tayo na binigyan niya ng talento na hindi natin ginagamit, hindi naman lahat ng mga binigyan niya ay hindi magagamit. Dahil kung may pag-ibig ka, pag-ibig tayo, at mayroong obedient ang napuso tayo, gagawin natin ito, yung magbahagi ng salita ng Diyos. Minsan nga kahit na isipin natin na hindi ko alam, pero 'di ba ang sabi ng Diyos, hayaan mo ako magbibigay sa iyo kung ano ang iyong
sasalitain. So bakit tayo mangangamba kung ano ang ating ibabahagi, di po ba? So kung yung ano natin narinig natin na tama, maaari natin yung ibahagi. Kaya hindi dapat talaga yung salita ng Diyos ay igapos natin o kaya patigilin natin sa pamamagitan natin. Kasi yun yung ano kung bakit hindi matuloy yung pagbabahagi ng salita ng Diyos o hindi may transfer sa iba yung salita ng Diyos dahil tayo mismo ang pumipigil nito. Ayaw nating magbahagi kasi nahihiya tayo. Kasi nandun lagi yung takot. Pero binigyan tayo ng talento ng Diyos. Huwag natin sayangin ito. Huwag natin sayangin yung mga panahon na, lalo sa panahon ngayon, na talagang nakikita natin yung sinasabi nga niya na malapit na yung end time. Nandito na lahat ng mga signs, yung mga kaguluhan, yung mga cashless, 'di ba? Mayroong bansa na akong na ano na talagang hindi na sila makakabili kung wala silang tatak. Walang chips sa kanilang sa kanilang kamay, 'di ba? So, kailangan natin na kung nagdo-double time yung kaaway, dapat din tayong mag-double time. At yun lamang po na kailangan ay patuloy tayo na magbahagi ng salita ng Diyos upang ito ay hindi kailanman mapuputol tayo ng mga binigyan niya ng karunungan, binigyan niya ng kaalaman patungkol sa kanyang salita at sa kanyang pagka-Diyos. Dapat din po natin itong maihayag sa iba upang sila man din ay makapag-aral ng salita ng Diyos at makilala ang ating Panginoong Hesus. Kasi kung wala silang maririnig, wala rin silang mapananampalatayanan. So, mahirap yun Kasi yung iba nga, ang dami nilang sinasabi pero wala naman silang batayan na tama. So tayo na nakakaalam ng katotohanan, dapat tayong patuloy na magbahagi ng salita ng Diyos. Sabi nga dito sa Mateo 24:35, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. So ito yung proof na ang salita ng Diyos ay kailan may hindi maigagapos. Di po ba? Na tayo mawawala, langit at lupa, pero yung salita niya ay mananatili. Ito yung mga katunayan na ang salita ng Diyos ay patuloy at patuloy na mahahayag at hindi kailanman maigagapos. So, yun lamang po. Doon lamang po ang aking naibabahagi at salamat sa pagkakataong ito. At I pray na ang mga salita ng Diyos ay patuloy na lumaganap sa bawat tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. To God be all the glory. Maraming